Hello! Magandang araw mga bata! Ako muli ang inyong teacher, si Sir Jan, na maghahatid ng isang makabuluhang kwento sa inyo, ang kwento ng ating bayan. Sa bayan ng Anihan. Ang pamagat ay sa bayan ng Anihan. Sa bayan ng Anihan, ito'y kwento ni Gerardo Arjudo Cruz na iginuhit ni Josel L. Del Rosario. Nang magsimula ang lockdown, naging parang isang malaking paaralan ang aming barangay. Bawat isang miyembro ng pamilya ay nagkaroon ng ID. Ano nga ba yung ID? Di may oras ng paglabas ng bahay para bumili. Pwedeng lumabas o pumasok sa aming barangay kapag walang ID. Hindi pwedeng pumasok o lumabas sa aming barangay kapag walang ID. Sa amin si tatay ang binigyan ng ID. Kasing laki nga lang ng aking card ang ID ni tatay. Maliit lang. Naaalala niyo pa ba yon mga bata? Dapat laging pumila ng may distansya sa pagkuha ng relief goods sa barangay. Si Kapitan parang naging prinsipal ng isang paaralan kasi sa sobrang sungit na si Kapitan. Lagi na lang maraming pila. Bakit ba ganon? Marami siyang bilin sa bawat bahay tuwing gabi na ina-anunsyo niya. Magsisimula na ang curfew. Gamit ang malaking speaker. Sabi ng kapitan, magsisimula na ang curfew ha! Ganon. Parang nagagalit siya lagi. Bawal ang bata sa labas ng bahay. Sabi niya sa mga magulang. Papasukin na po ang inyong mga anak. Maligo o maghugas lagi ng kamay. Hoy, gumamit lagi ng alkohol. Huwag kalimutan ang social distancing. At paggamit ng face mask kapag lumalabas. Palakasin ang resistensya. Yun ang laging bilin ng aming kapitan. Kumain lagi ng gulay. Ayan. Pwedeng taniman ng mga gulay ang bangketang lupa, bakanting lupa sa likod ng inyong bahay. Kailangan nating magtulungan. Malupit ang kalaban nating virus. Sunod-sunod na bilin ni Kapitan. Pablo, Miguel, pasok na kayo dito sa bahay. Naghain na ako. Yun ang utos ni inay. Maghugas muna kayo doon ng inyong mga kamay. Yun naman ang bilin ni tatay. Si nanay at tatay parang naging mga teacher na rin namin. Tigil sa pasada muna si tatay ng jeep. Dahil tigil muna sa pagpasok sa taihian ng mga damit ang nanay. Bawat bahay naglalagay ng silya sa harapan ng kanilang bahay. Bawal ring pumunta sa barangay para sa relief goods. Dadalhin na lang daw ito sa bawat bahay. Pablo, lagay mo nga ang silya natin sa harapan. Utos ni nanay. Nilagay naman ni Miguel ang silya sa harapan ng bahay. At maya-maya lang, may nakita si Mila isang pulang plastic sa silya. Kuya, may nakalagay sa ating silya. Sabik na balita ni Miguel. May laman itong bigas, 4 na dilata ng sardinas, 4 na instant noodles, at 4 na pakete ng biskuit. Alam ni Kapitan na 4 kaming nakatira sa aming bahay. Siguro mga 4 na kilo itong bigas, sabi ni Miguel. Sabi ni Kapitan, kumain daw ng mga gulay, pero wala namang gulay na kasama ang pulang plastic. Paano yun, Kap? Wala namang gulay. Sa araw-araw, di nawawalan ng gulay ang silya sa harapan ng aming bahay dahil na rin sa sinabi ni Kapitan. Nakita naman ni Miguel na nilalagay ni Aling Dolor sa silya ang talong at sigarilyas kaninang umaga.
Eto, aling ninang mga gulay. Aling nene, mga ani ko. Sabi ni Aling Dolor. Pagdating ng tanghali, nakita naming nilagay ni Mang Tonyo sa silya ang sitaw, bataw at patani. Eto mga gulay, Mang Fredo. Mga ani ko. Sabi ni Mang Tonyo. Pagsapit ng hapon, nakita naming nakalagay o inilagay ni Aling Tessie sa silya ang patola, upo at kalabasa. Eto ang gulay, Aling Dolor at Mang Fredo. Mga ani ko. Sabi ni Aling Tessie. Sa mga sumunod na araw, bumalik naman sina Aling Dolor, Mang Tonyo at Aling Tessie. Nakita namin ni Miguel na inilagay nila Aling Dolor sa silya ang labanos at mustasa isang umaga. Nakita namin inilagay ni Mang Tonyo sa silya ang sibuyas at kamatis isang tanghali. Nakita namin nilagay ni Aling Tessie sa silya ang bawang, luya sa isang hapon. Ganun pa rin ang kanilang sinabi. Mga ani raw nila ang mga inilagay nila sa aming silya. Bakit wala tayong mga ani, kuya? Tanong ni Miguel sa akin. Walang tigil ang kala ni nanay at di nawalan ang mga gulay ang aming pagkainan. Dinengdeng ang pinakapaborito kong ulam na niluto ni nanay. Napakasarap. Dinengdeng. Salamat sa mga kapitbahay namin. Mahal ang presyo ng mga gulay ngayon sa palengke, sabi ni tatay. At itong inulam natin, ang ani ng ating mga kapitbahay. Dugtong naman ni nanay. Bigla kong naisip ang aralin namin sa paaralan tungkol sa bayanihan dati. Ito kaya ang sinasabi ni teacher na bayanihan? Naitanong ko sa aking sarili. Isang umaga, nakita ko si tatay na naglilinis ng sukal sa likod ng aming bahay. Matatagalan ang lockdown, mga anak. Kaya tulad ng mga kapitbahay natin, magtatanim na rin tayo ng mga gulay, sabi ng aming tatay. Marunong ka rin magtanim, tay? Sabi ni Miguel. Aba, oo, Miguel. Tinuruan ako ng mga magulang ko noong bata ako. Kwento ni tatay. Ako rin, Miguel. Marunong din ako magtanim. Naging abala lang kami ng tatay mo sa pagtatrabaho, kaya hindi namin nagawang magtanim, singit ni nanay. Nakabubuhay ng mga halamang gulay ang mga kamay, sabi ni tatay. Oh, yung ating daw mga kamay ay nakabubuhay ng mga halaman at gulay. Bayan ng anihan ang ating bayan dahil halos lahat ay pwedeng makabubuhay rin kaya ang mga halaman ng ating mga kamay? Tanong ko sa sarili. Itanim at anihin dito sa atin, dagdag ni tatay. Dagdag ni tatay ay pwedeng itanim at anihin dito sa atin. Ano ba gusto mong unang itanim, Miguel? Tanong ni tatay. Itanim natin tay ang gulay na nasa bahay kubo, sagot ni Miguel. Aba, mainam ang iyong mga sinasabi. At sabi ni tatay, ay aba, ay mainam na yung mga kapitbahay natin, sabi ni tatay. Anong gulay na lang ang wala sa bahay kubo ang pwede nating itanim, mga anak? Tanong ni nanay sa amin. Matagal kami nag-isip ni Kuya Miguel, ano ba ang gulay sa bahay kubo? Di kasama, ano ba yung mga gulay sa bahay kubo na hindi kasama? Lika, awitin natin. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani.
Undol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ano yung wala? Ano yung mga gulay ang wala sa kanta ng Bahay Kubo? Ang palaya! Sigaw ni Miguel. Yan ang ating, yan ang una nating itatanim. Ang husay ni Ading. Naging teacher namin sina nanay at tatay sa pagtatanim. Kailangan muna palang ipunla ang mga buto ng ampalaya. Kailangang mamasa-masa lagi ang lupa. Kailangang protektahan ang mga punla, may sapat na hangin, at pagtapos ng 3 araw, pwede na itong ilipat sa lupang tinanim sa hapon. Tumulong kami ni Miguel kay tatay sa paggawa ng mga balag na gagapangan ng ampalaya. Hinintay namin ni Miguel ang paglaki ng mga tanim namin, ampalaya. Sana marami itong bunga. Magkakaroon na rin tayo ng ani, kuya. Sabik na sabi ni Miguel. Oo, Ading! Para tayo naman maglalagay ng ani sa silya ng harapan ng bahay nila Aling Dolor, Mang Tonyo at Aling Tessie, sabi ko. Ngayon ko naintindihan ang bayanihan sa aralin namin sa paaralan. Kailangan ito kapag may krisis. Naging paaralan namin ang aming bayan ng anihan. Kahit matapos ang lockdown, nagtatanim na nga ako ng gulay. Ano kaya ang susunod na itatanim ni nanay at tatay? Gusto niyo na bang malaman kung ano ang itatanim ni nanay at tatay ng mga gulay? Kuya, ano kaya ang susunod nating itatanim na gulay? Tanong ni Miguel. Aba, pareho pala kami ng iniisip ni Ading. Ayan, salamat sa inyong pakikinig mga bata. Kayo, ano ba ang naiisip niyong itanim sa inyong bakuran na gulay para makatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Tandaan niyo mga bata, ang lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin ng pagkain ay biyaya niya. Kaya pahalagahan natin at patuloy nating itong palaguin sa pamagitan ng ating pagtatanim at huwag nating hayaan na hindi tayo kumain ng gulay dahil ito ay masustansya at ang bayanihan ay isa sa pinakamagandang impluensya ng mga ating ninuno magpahanggang ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay!